Magandang gabi po, Sir Dave. Tawagin niyo na lang akong Virgie. Gusto ko lang ibahagi itong karanasan namin ng pamilya ko. Hanggang ngayon, tuwing nadadaan kami sa Quezon Memorial Circle, hindi ko maiwasang kabahan. Akala namin simpleng family outing lang, pero may nangyari ron na hindi ko talaga makakalimutan. Sabado ng hapon yun, nagpasya kaming pumunta ng asawa ko sa circle kasama ang dalawa naming anak, sina Mia at Caleb, 7 years old at 5 years old. Maganda ang panahon, kaya perfect sana para maglaro sa playground. Marami pang tao nang dumating kami. May mga nagpipiknik, nagbibisikleta at naglalarong mga bata. Mga bandang 6:30 ng hapon, nagsimula nang umalis ang karamihan. Sabi ko sa asawa ko, last 10 minutes na lang, pauwiin na natin sila. Habang nag-aayos ako ng gamit sa bench, si Mia ay nasa swing at si Caleb naman ay naglalaro sa may slide. Paglingon ko, nakita kong may isa pang bata sa tabi ni Mia. Nakaputi, nakatali ang buhok at parang kasing edad lang niya. Akala ko anak ng ibang pamilya, kaya hindi ko pinansin. Pero napansin kong walang ibang tao sa paligid. Kami na lang pala ang naiwan sa playground. Tinawag ko si Mia. "Anak, sino yung kalaro mo?" Ngumiti lang siya. "Si ate daw po. Gusto raw niyang maglaro." Napatingin ako sa asawa ko. Nagkatinginan kami, pero wala kaming nakikitang ate sa swing. Ang nakikita lang namin ay isang swing na gumagalaw mag-isa, kasabay ng swing ni Mia. "Virgie, halika na," sabi ng asawa ko. Halatang kinakabahan. Lumapit ako kay Mia at hinawakan ko ang kamay niya. Sabi ko, "Anak, halika na, gabi na." Pero sumimangot siya at tumuro sa katabi. "Ma, ayaw pa raw po ni ate umalis." Kinilabutan ako. Niyakap ko siya agad at dahan-dahan kaming lumayo. Habang papalayo kami, napalingon ako saglit at sa ilalim ng poste ng ilaw, nakita kong may batang nakatayo. Nakaputing bestida, nakatingin lang sa amin. Hindi siya gumagalaw. Pagbalik namin sa kotse, iyak nang iyak si Mia. Sabi niya, "Ma, bakit daw hindi niyo siya pinayagang sumama sa atin?" Pag-uwi namin ng gabing yun, tahimik lang si Mia sa sasakyan. Akala namin pagod lang siya. Pero pagdating namin sa bahay, hindi na siya mapakali. Paulit-ulit niyang sinasabing, "Ma, gusto daw ni ate sumama dito. Ayaw daw niyang mag-isa." Doon ako tuluyang natakot. Sinubukan kong ibaling ang usapan, pero habang pinapaliguan ko siya, napansin kong may marka ng putik sa braso niya. Parang may maliit na kamay na humawak. Kinagabihan, kinabahan ako, kaya kinausap ko ang asawa ko. Sabi niya, baka guni-guni lang ng bata. Pero nang gabing yun, habang natutulog kami, nagising ako sa iyak ni Mia. Tumakbo siya sa kwarto nila. Nakita kong nakaupo siya sa kama, nakatingin sa may bintana. "Anak, bakit?" "Ma, andun si ate, nasa labas po. Naglalaro." Paglapit ko sa bintana, wala naman ako nakita. Pero may swinging sound na parang galing pa sa playground. Kahit 12:00 na ng gabi. Sumilip ang asawa ko at pareho kaming kinilabutan nang mapansin naming may bakas ng basang paa mula sa bintana papunta sa kwarto ni Mia. Kinabukasan, dinala namin siya mula sa lola niya sa Bulacan para lumayo. Pagbalik namin sa circle para mag-report sa admin, nakausap namin ng isang matandang caretaker. Nang marinig niya ang kwento ko, bigla siyang natahimik.
Sabi niya, may mga bata talagang naglalaro riyan kahit gabi. Pero may isa ron, matagal nang wala. Mga taong 90s pa, nung naaksidente. Bata rin, babae. Nadulas daw sa slide at hindi na nailigtas. Hindi ako makapaniwala. Lalo kaming nanginig nang marinig namin yung huling sinabi niya. Lagi niyang nilalapitan yung mga batang dumadaan mag-isa. Gusto niya lang daw ng kalaro. Simula nun, bihira na kaming pumunta sa Quezon Memorial Circle. Kahit gusto pa naming bumalik para maglaro si Mia, lagi kaming nagdadalawang isip tuwing napapadaan sa may playground. Lalo na kapag napansin naming may isang swing na gumagalaw kahit walang hangin. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si June, dating sweeper sa Quezon Memorial Circle. Matagal ako nagtrabaho ron, halos 5 taon. Pero may isang gabi noong taong 2019 na hindi ko kailanman malilimutan. Simula nun, hindi na ako muling naglinis sa may garden area ng circle. Noong gabi ng Oktubre 2019, ako lang ang naiwan sa garden sa likod ng Quezon Shrine, malapit sa mga ornamental plants. Bandang 11:30 PM, tapos na halos ang trabaho ko. Kailangan ko na lang walisin yung mga tuyong dahon bago ako magpahinga. Tahimik ang paligid, malamig ang hangin, at tanging ilaw ng mga poste ang nagbibigay ng liwanag. Habang nagwawalis ako, napansin kong may aninong dumaan sa dulo ng footpath. Akala ko pusa lang, kaya hindi ko pinansin. Pero ilang sandali pa, may tunog na mabagal na yabag. Hindi sapatos, kundi parang paa ng taong nakayapak na dumadaan sa basang damo. Cesar? Tawag ko. Akala ko isa sa mga kasamahan ko sa night shift, pero walang sumagot. Paglingon ko sa kanan, may nakita kong nakatayong figura sa pagitan ng mga halaman. Mahaba ang buhok, nakayuko at nakasuot ng parang lumang damit. Akala ko babae, pero nung gumalaw siya, napansin kong masyadong mahaba ang braso, halos umabot sa tuhod. Tumigil ako sa pagwawalis. Dahan-dahan kong itinaas ang flashlight ko. Pagtapat ng ilaw sa kanya, wala siyang muka. Parang anino lang na may hugis ng tao. Pero ang mas nakakatakot, nakatingin siya diretso sa akin, kahit walang mata. Diyos ko! Dahan-dahan akong umatras. Pero habang umaatras ako, sumusunod siya ng hakbang. Pareho ng bilis. Wala akong marinig na yabag. Puro tunog lang ng hangin at pagaspas ng dahon. Nang malapit na ako sa walkway, biglang nawala ang ilaw ng poste sa paligid. Madilim lahat. Tanging flashlight ko na lang ang liwanag. At doon ko narinig isang mahinang boses galing sa mismong direksyon ng nilalang. Hindi pa ako umaalis dito. Sa sobrang takot, itinapon ko na lang ang walis at tumakbo papunta sa guard post. Pagdating ko ron, nadatnan ko si Cesar, isa ring sweeper. Sabi niya, "Jun, bakit pawis na pawis ka? Parang nakakita ka ng multo." Hindi ako nakasagot agad. Pero nang tinanong ko siya kung dumaan ba siya sa garden kanina, sabi niya, "Hindi kanina pa ako nandito, bakit?" Hindi na ako sumagot. Kinabukasan, hindi na ako bumalik sa area na yon. Ilang linggo pa, lumipat ako ng trabaho. Mas mababa ang sweldo, pero
mas tahimik at ligtas. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Efren. Gusto ko lang i-share itong kwento ko. Baka may makarelate o makapagpaliwanag. Isa po ako sa security guard na naka-assign sa Quezon Memorial Circle. Madalas ako sa night shift. Yung duty na 10 PM hanggang 6 AM. Oras na halos wala ng tao sa loob. Noong una, normal lang ang mga gabi. Routine lang. Magra-round sa paligid, i-check kung may naiwan pang vendor o bisita, at siguraduhin nakasara na lahat ng gate. Pero may isang gabi noong Setyembre na hindi ko malilimutan. Alas 11 ng gabi, kakatapos lang naming isara ang mga gate sa mga elliptical roadside. Kasama ko noon ang isa ring gwardya na tawagin na lang nating Kuya Tony. Mas matagal na sa akin. Tahimik lang kami habang naglalakad pabalik sa main area. Malamig ang hangin at tanging mga ilaw ng poste at malamig ng simoy ng hangin sa gitna ng circle ang maririnig. Habang nagra-rounds kami palapit sa Quezon Shrine, napansin kong parang may ilaw na kumikislap sa may museo area. Akala ko flashlight ng isa pang guard, kaya nagpunta kami roon. Pero pagdating namin, walang tao. Ang ilaw lang na akala kong flashlight ay galing lang pala sa lampara sa loob ng sagradong gusali. Pero ang nakakagulat, bukas ang pinto ng museo. Alam kong ako mismo ang nagkandado nun bago kami nag-rounds. Tinawag ko si Kuya Tony. Kuya, di ba sinara na natin to kanina? Tumango siya at halatang nagtataka rin. Baka naiwan lang na nakabukas. Tara i-check natin. Paglapit namin, biglang humangin ng malakas. Para bang may dumaan sa pagitan namin. Naramdaman kong bumigat ang paligid. Yung tipo ng lamig na hindi ordinaryong simoy ng hangin. Tahimik ang buong lugar, pero may humahaplos na parang boses sa hangin. Hindi malinaw, parang pabulong lang. Bakit niyo ako sinarahan? Napatingin kami pareho, pero wala kaming nakita. Ilang segundo pa, biglang umilaw mag-isa ang lampara sa loob ng museo, kahit nakapatay na ang kuryente ron. Tumayo ang balahibo ko. Sinabihan ko si Kuya Tony. Kuya, baka may naiwan lang talaga. I-check natin sandali. Pero sa totoo lang, nag-aalangan na ako. Nang buksan namin ng tuluyan ng pinto, amoy kandila at bulok na bulaklak ang sumalubong. Tumingin ako sa loob gamit ang flashlight at doon ko nakita sa bandang dulo ng hallway parang may babaeng nakaputing lumang bestida, nakatalikod at nakatingin sa lumang display case ni Quezon. Kuya Tony, may tao! Pero pag-ikot niya ng flashlight niya sa direksyon na yun, wala na. Nang mawala ang babaeng nakita namin sa loob ng museo, pareho kaming natigilan ni Kuya Tony. Hindi na siya nagsalita. Tinanguan lang ako at pareho kaming dahan-dahang lumapit. Ang paligid ay napakatahimik, pero ramdam mong mabigat ang hangin. Parang may nanonood sa bawat galaw namin. Pagdating namin sa gitna ng museo, biglang sumara ng malakas ang pinto sa likod namin. Napahinto kami. Kuya, may tao ba sa labas? Tanong ko. Pero hindi siya nakasagot. Pareho kaming tumakbo sa pinto. Sinubukan kong buksan pero parang may humahatak mula sa loob. Hindi siya gumagalaw kahit anong lakas ng tulak namin. Maya-maya, narinig namin yung boses ulit.
Mahina, parang nasa paligid lang. Bakit niyo ako sinarahan? Dito ako nakatira. Sumunod ang mabagal na yapak sa sahig. Parang nakayapak lang. Dahan-dahan akong lumingon. At sa liwanag ng flashlight ko, nakita kong may babaeng nakaputing bestida. Nakatungo, basang-basa ang buhok, at parang lumulutang ang laylayan ng damit. Kuya Tony, halos pabulong kong sabi. Pero hindi na ako nasagot ni kuya. Tumakbo na siya palabas at sinisipa ang pinto hanggang sa bumukas ito. Paglingon ko ulit, wala na yung babae. Pero naiwan sa sahig yung basang bakas ng paa papunta sa kinaroroonan namin. Lumabas kami ng museo ng halos hindi na makapagsalita. Pagdating namin sa guardhouse, hingal na hingal si Kuya Tony. Pareho kaming tahimik, walang gustong magkwento. Pero bago mag-umaga, nagkagulo sa radyo kasi may isa pa daw guard sa kabilang area na nagsabing nakakita rin siya ng babaeng nakaputi na naglalakad papuntang Quezon Shrine. Kinabukasan, hindi na ako pumasok. Nagsumiti ako ng resignation letter kinagabihan. Sabi ng supervisor ko, sayang daw, maganda pa naman ang record ko. Pero hindi ko na talaga kaya. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Isa po ako sa mga silent listener. Ako nga pala si Lian. Dati akong crew sa isang Jollibee branch sa may Cavite. Taong 2017 pa to. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin mawala sa isip ko ang nangyari. Hindi ko alam kung may paliwanag ba talaga o kung multo yon. Pero isang gabi, nakita naming gumalaw ang Jollibee mascot kahit wala naman tao sa loob ng costume. Bago pa mangyari yon, sinabi na ng mga matatagal na crew na may kakaiba talaga sa mascot room namin. Doon kasi nakatago ang costume ng Jollibee kapag walang party. Isa lang siyang maliit na kwarto sa likod ng kitchen. Walang bintana, puro amoy goma at fabric softener lang. Tuwing gabi, bago mag-closing, kami ang naglilinis ng storage. At halos lahat ng crew ayaw pumasok mag-isa. Sabi nila, kapag iniwan mong nakabukas ng matagal yung ilaw, parang may humihinga sa loob ng costume. Akala ko dati, kwento-kwentuhan lang. Hanggang isang Friday night, closing shift ako. Kasama ko si Paolo at Mia. Mga 11:30 PM na. Tapos na ang dining at naglilinis na lang kami sa kitchen area. Si Paolo, pinakuha ng manager ng panlinis sa storage room kung saan nakatago yung mascot. Pagbalik niya, medyo maputla siya. Lian, akala ko nandun ka kanina. Ha? Bakit? Kasi may nakita akong anino sa loob ng costume. Parang may nakatayo. Tinawanan ko lang siya. Pero habang nag-aayos ako ng tray, napansin kong nakabukas ng bahagya yung pinto ng storage. At may mabagal na kaluskos mula sa loob. Mga ilang minuto pa, biglang namatay ang ilaw sa storage. Sabay na rin kaming napalingon ni Mia. Kasi kahit madilim, may lumalabas na kakaibang tunog. Parang yung tunog ng mabigat na sapatos. Si Paolo siguro yan, sabi ko. Pero nung silipin namin, si Paolo nasa kabilang area pala, naglilinis ng fryer. Nakaturo siya sa storage, nanginginig. Lian, gumagalaw yung mascot. Pagtingin namin, totoo nga. Yung mascot na nakatayo lagi sa dingding, ngayon nakaharap sa mismong pinto. Walang hangin sa loob pero gumagalaw yung ulo. Dahan-dahan, pakanan. Tumakbo ako papunta sa switch para
buksan ng ilaw. Pagbukas ko, wala nang mascot sa pwesto nito. Nasa gitna na ng kwarto, nakatayo, nakatingin, diretso sa amin. Hindi ko alam kung paano, pero yung mata sa costume na dati parang plastic lang, parang nakangisi at kumikislap. Tapos biglang napahampas yung kamay nito sa pinto. Sobrang lakas, parang may laman sa loob. Sabay kaming sumigaw ni Mia at tumakbo palabas ng backdoor. Habang tumatakbo kami, rinig namin sa likod yung tunog ng malaking hakbang na sumusunod sa amin. Pero paglingon namin sa storage, nakasara ulit ang pinto. Tahimik, tapos wala na. Kinabukasan, dumating ang branch manager. Pinabuksan yung CCTV para makita kung ano bang nangyari. At doon namin nakita, 12:00 ng gabi, kitang-kita sa kamera. Gumagalaw talaga ang mascot. Walang tao sa paligid pero tumalikod ito sa dingding. Tumingin sa camera tapos lumapit sa mismong lens hanggang mag-static ang video. Simula noon, pinabago na ang storage room. Tinanggal yung lumang mascot at ipinasunog na lang daw, sabi ng head office. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Magandang araw, Sir Dave. Ako nga pala si Demi. Dati akong service crew sa isang Jollibee branch sa May Laguna. Gabi-gabi akong pang-closing noon kasi ako raw yung matatag at hindi takot mag-overtime. Pero pagkatapos ng isang karanasan noong 2018, hindi na ako bumalik kahit kailan sa night shift. Hanggang ngayon, kapag napapadaan ako sa branch na yon, parang bumabalik lahat ng lamig at kaba. Noong gabing yon, Monday, kalmado lang. Hindi masyadong marami ang customer kasi tapos na ang weekend rush. Mga 11:45 ng gabi, nung sinimulan namin ang general cleaning. Ako ang naka-assign sa dining area, kasama si Rika at si June. Si Mang Leo naman, yung janitor, nasa restroom, naglilinis. Tahimik kaming lahat, tanging tunog ng map sa sahig at tunog ng aircon ang maririnig. Pero habang tumatagal, napansin kong mas lumamig ang paligid. Hindi yung normal na lamig ng aircon. Parang nanlalamig talaga yung balat ko kahit naka-jacket ako. Nasa may kiddie area ako noon. Nililinis ko yung mesa malapit sa play place. Bigla akong napalingon kasi may tunog ng upuang gumalaw. Parang may umupo. Akala ko si June o si Rika. Pero nung nilingon ko, wala naman. Sabi ni Rika habang naglalagay ng basahan, baka si Bian, yung gusto ng midnight snack. Tumawa kami saglit, pero sa loob ko, may kakaibang kaba. Kasi habang nag-aabot ako ng tray, may nakita akong anino sa glass wall. Parang tao na nakaupo sa booth. Pero pag lumapit ako, nawawala. Mga ilang minuto pa, narinig namin si Mang Leo na napasigaw. Hoy, sino yan? Napatakbo kami papunta sa kanya. Sabi niya, may batang tumakbo papunta sa play place. Naka-red shirt. Pero hindi niya nakita kung saan lumabas. Sabi ni June, baka pagod lang si Mang Leo. Pero kitang-kita sa mukha niya, putlang-putla siya. Parang hindi na makahinga sa takot. Pinilit namin magpatuloy kahit medyo nagkakatinginan na kami. Habang nag-aayos ako ng tray sa counter, bigla kaming nakarinig ng boses sa intercom kahit patay na ang system. Welcome to Jollibee. Mabagal, parang boses ng bata. Pero may kakaibang tunog na static. Lahat kami natigilan. Demi, narinig mo yun?
Tanong ni Rika. Nanginginig ang boses. Tumango lang ako. Napalingon ako sa monitor ng CCTV. Sa gitna ng dining area, may nakatayong bata. Nakapulang damit. Pero walang muka. Pagkislap ng ilaw, biglang nawala. Pagkatapos kong makita sa CCTV yung batang walang muka, nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ako makasigaw. Hindi rin ako makagalaw. Pero nang lumapit si Rika para tignan kung anong tinitignan ko, biglang namatay lahat ng ilaw. Sabay nun, tumigil din ang aircon. Tahimik. Yung klase ng katahimikan na parang may hinihintay na mangyari. Narinig naming bumukas ng kusa ang pinto ng play place. Yung maliit na gate na dinadaanan ng mga bata. Tapos may tunog ng maliliit na paa sa sahig. Basa, mabagal, parang may tumutulo. Sino yan? Sigaw ni Jun. Sabay bukas ng flashlight sa cellphone. Pero pag ikot ng ilaw, may nakita kaming bakas ng paa sa sahig. Maliliit, puno ng putik, at may halong parang dugo. Nagtakbuhan kami papunta sa counter. Pero si Mang Leo naiwan sa may dulo ng dining area. Narinig namin siyang sumisigaw. Lumayo ka sa akin. Huwag kang lalapit. Paglingon namin, nakaangat ang ulo sa may ere. Parang may humahawak sa liig niya kahit wala kaming nakikita. Tapos bigla siyang bumagsak. Nawalan ng malay. Si Rika umiiyak na. Ako naman nanginginig. Sinubukan kong buksan ang back door, pero ayaw bumukas kahit anong pihit ko. Paglingon ko sa glass wall ng Jollibee, nakita ko yung batang nakatayo sa labas. Nakatingin sa amin. Nakapula siya pero yung mukha niya parang hinugot. Walang ilong, walang mata, wala ring bibig. Puro balat lang. Habang titig na titig kami, nag-flicker ulit yung ilaw. Sa loob ng isang segundo, nasa loob na siya. Bigla na lang siyang tumakbo papunta sa amin. Walang tunog ng hakbang, pero bawat paglapit niya, lumalamig ang paligid. Hinila ko si Rika papunta sa kusina. Tinakpan namin ng tray ang pinto. Narinig namin yung kalabog sa labas. Parang may kumakalmot sa steel door. Ayaw ko na, Demi. Ayaw ko na, sabi ni Rika. Sa gitna ng takot, bigla naming narinig ang drive-thru headset. Bukas kahit walang tao sa labas. May boses na nagsalita. Umorder na kayo. Sumigaw si Rika at doon ko siya hinila palabas ng fire exit sa likod. Hindi ko alam kung paano. Parang biglang bumukas ng kusa. Tumakbo kami palabas ng branch. Hindi na namin inantay ang iba. Pagdating ng umaga, binalikan namin kasama ang manager at guard. Wala silang nakita. Pero sa sahig, may mga maliliit na tuyong bakas ng paa papunta sa play place. At sa loob ng slide, may pulang mantsa na hindi maalis kahit ilang beses nilinis. Si Mang Leo, nagising din makalipas ng isang araw, pero hindi na nagsalita. Sabi ng pamilya niya, nag-resign na siya at lumipat ng probinsya. Si Rika naman, hindi na nagtrabaho ulit sa kahit anong fast food. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako nga po pala si Nick. Dati akong crew sa isang Jollibee branch sa may Batangas, malapit sa highway. Tuwing gabi hanggang madaling araw ako naka-duty sa drive-thru window. Tahimik lang madalas sa shift namin at halos puro delivery rider o mga lasing ang dumadaan.
Pero nung isang gabi ng 2019, may nangyaring hindi ko makakalimutan kahit ilang taon na ang lumipas. 2:00 ng madaling araw, tahimik sa paligid. Halos wala nang dumadaan na sasakyan. Tanging tunog lang ng kuliglig at may hinang ugong ng fluorescent light sa labas ang maririnig. Nag-aayos ako ng headset kasi kanina pa nag-iingay. May static na parang humuhuni. Habang ina-adjust ko, biglang may boses na pumasok sa linya. Hello? Pwedeng umorder? Basag yung boses. Mabagal. Parang galing sa taong nilulunod o hirap magsalita. Akala ko static lang o prank ng rider. Kaya sinagot ko ng normal. Good morning po. Welcome to Jollibee Drive-Thru. May I take your order? Tumahimik sandali. Tapos narinig ko ulit. Mas malinaw na. Isang chicken joy yung walang gravy. Kinabahan ako kasi ang hina ng boses pero sobrang lapit pakinggan sa tenga. Sinulat ko pa rin sa screen. Sinunod ko lang ang protocol. Okay po. 1 chicken joy no gravy. May drinks po kayo? Tahimik ulit. Tapos biglang nag-crackle ang linya. Parang may humihinga sa kabilang dulo. Pagkatapos, mabagal niyang sinabing, Huwag mo akong tanungin. napatigil ako. Po? Tanong ko, medyo kinakabahan na. Walang sumagot. Pinatay ko muna yung headset, tapos lumapit ako sa bintana para sumilip. Sa labas, may puting kotse. Lumang modelo, parang 90s sedan. At may ilaw sa harap, pero wala itong plate number. Naka-idle lang. Mahinang-mahina ang tunog ng makina. Binuksan ko ng bahagya ang drive-thru window at sabi ko, Sir, good evening po. 1 chicken joy no gravy, tama po ba? Pero walang sumagot. Hindi rin gumalaw yung driver. Yung ilaw sa loob ng kotse, dim lang. Pero aninag ko yung mukha ng tao sa driver seats. Kaputla, parang walang kulay. At nakatingin lang diretso sa harap. Hindi sa akin. Bago ko pa maulit ang tanong, biglang namatay ang makina at ilaw ng kotse. Sabay may narinig akong mahinang katok sa mismong glass window ng drive-thru 3 beses. Pagtingin ko ulit sa labas, wala na yung kotse. Pagkatapos ko marinig yung 3 katok sa bintana, naligas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung lalapit ba ako o tatakbo palabas. 2:30 na yun at ako lang mag-isa sa drive-thru area. Yung ibang crew nasa loob ng kitchen, nag-aayos ng closing inventory. Lumapit ako ng dahan-dahan sa window. Wala na yung kotse. Pero sa sahig sa labas, may bakal na piraso ng plate number. Kalawangin, parang matagal nang natanggal. Sabay napansin ko rin, may marka ng gulong na hindi nagtutuloy sa labas ng parking. Hanggang kalahati lang, tapos biglang nawawala sa simento. Tumingin ako sa may CCTV monitor sa gilid ng counter. Yung camera sa drive-thru lane, nagpi-flicker. Pero bago mag-blackout ang feed, nakita ko may nakatayo sa mismong gitna ng lane. Nakaputing polo, nakayuko, nakatingin sa window. Hindi kotse, kundi tao. Napaatras ako. Tumawag ako kay Jomar, isa sa mga cook. Tol, pakicheck naman sa labas. May nakatayo yata sa drive-thru. Lumabas siya saglit, pero pagbalik niya, wala naman Nick. Sarado gate, walang tao. Napatingin ako ulit sa CCTV. Wala na rin talaga. Akala ko tapos na. Pero ilang minuto lang ang lumipas, nag-on mag-isa ang headset.
static muna. Tapos narinig ko na naman yung parehong boses. Nick, Nabitawan ko yung basong hawak ko. Sino to? lumabas ka. At kasabay nun, may humampas sa drive-thru window ng sobrang lakas. Parang sinuntok. Bumukas ng bahagya yung salamin. Pumasok ang malamig na hangin at amoy ng langis na luma. Paglingon ko sa may CCTV, nasa mismong harap na ng window yung lalaki. Nakaputing polo pa rin. Pero yung mukha niya, itim ang paligid ng mata. At yung bibig niya, nakanganga ng sobrang lawak. Parang napunit. Tumakbo ako papunta sa loob ng kitchen. Pero yung mga ilaw, nagliliparan ang fuse. Isa-isang namamatay. Nagsisigawan na rin yung ibang crew kasi naririnig na rin nila. May kumakalabog sa labas. Umiikot sa drive-thru area. Parang may lumalakad na mabigat ang paa. Si Jomar naglakas loob silipin ulit. Pagtingin niya sa labas, walang kotse, walang tao. Pero sa sahig, may malaking marka ng kamay. Puro itim. Parang grasa pero amoy sunog na goma. Kinabukasan, pinacheck ng manager ang CCTV footage. Yung part kung saan nakita ko yung lalaking blanco. Walang kotse, walang tao. Pero rinig sa audio yung mahina kong boses. At sa likod, may bumulong ng mahinahon. Jake and Joy, walang gravy. Pagkatapos ng insidenteng yon, pinagawa ulit yung drive-thru area. Pero ayon sa mga bagong crew, tuwing madaling araw daw, biglang bumubukas ang headset kahit walang customer. At palagi lang iisang order ang naririnig nila. Isang Chicken Joy, walang gravy. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.